Okay? Ang pag-aaralan natin tungkol sa kaligtasan. Maraming mga iba't ibang sekta ng reliyon ang nagtuturo tungkol sa kaligtasan. Pero iba-iba ang kanilang pamamaraan. Lahat naman bumabasa ng Biblia, lahat nagbabasa, pero magtataka ka, iba-iba ang kanilang parahan paano ang tao ay magkakaroon ng kaligtasan. Halimbawa, mayroong mga reliyon nagsasabi, umanib kayo sa Iglesia ni Cristo at kayo maliligtas. Maganda yan. Yung reliyon na ito na nagsasabing umanib ka sa Iglesia ni Cristo ay maliligtas ka ay ang grupo ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumaong Felix Manalo. Isagon. Ang apelyido po talaga ni Felix Manalo, Isagon sa tatay. Ano po? Yung Manalo sa nanay niya, kaya pinili niya na Manalo ang apelyidong gamitin niya para lagi daw po silang nananalo. Ano po? Yan ang kanilang description. Bakit yung salitang Manalo ang ginagamit nila? Okay. Sa Biblia po, merong itinuturo tungkol sa kaligtasan. Halimbawa, si San Pedro. Si San Pedro, siya po ay isang Hudyo. At siya po ay tagapangaral ng sa mga Hudyo. Ngayon, nung panahon po ng Pentecostes, siya po ay nangaral at ang kanyang grupo. Meron po siyang sinasabi rito sa gawa. Tignan po natin ang pahayag ni Apostol na si Pedro tungkol po sa kaligtasan. Dito po, merong nagtatanong sa kanya, yung kanyang mga kababayan. Sa gawa 2:36 o 37, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Ibig sabihin, meron pong sinabi si Apostol Pedro, kaya yung mga taong ito, nabagabag ang kanilang kalooban. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano dapat naming gawin? Yan. Ano po bang sinabi ni Apostol Pedro na ano po, ang nakalagay kasi, nabagabag ang kanilang kalooban. No? Ibig sabihin, kinabagabag nila. Ano ba sinabi ni Pedro? Sa 36, ito po sinabi ni Apostol Pedro. Kaya dapat malaman ng buong Israel, kita nyo po, dapat malaman. So, meron po siyang gustong ipaalam sa mga taga-Israel o mga Hudyo, si Apostol Pedro. Ito po. Itong si Jesus na ipangako ninyo sa krus. O, sino po ang nagpako sa krus? Ang sabi ni Pedro, kayo. Ayan. Kayo. Yung kapwa nila Hudyo. Siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Kumpletuhan po natin ngayon. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Yan. Yun po yung nagdala sa kanila ng malaking kabagabagan na nalaman nila na yung palang pinapako nila sa krus na si Jesus, anong sabi ni Apostol Pedro? Siya po pala ay, anong sabi? Ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Doon po sila natakot doon sa salitang Kristo. Sa kanila po kasi alam nila ang kahulugan ng Kristo. Ibig sabihin po ng Kristo ay tagapagligtas. So ibig sabihin, ang Panginoong Yesus po ang ibinigay ng Diyos sa mga tao upang maligtas ang tao. Sa gawa 4:12, ganito po naman ang nakasulat.
ayon pa rin kay Apostol Pedro. 4:12 ng Gawa. Tignan po natin. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. O tinutukoy niya po ang Panginoong Yesus. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay mangaligtas. Ayan. Kaya nung marinig po nila na si Jesus pala ang tagapagligtas, doon po sila nabagabag. Kaya ang tanong nila kay Pedro ay maliwanag. Ito po, ulitin natin ang tanong. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Yan, maliwanag po ano? Nabagabag ang kanilang puso. So, sumagot po si San Pedro sa verse 38. Sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. O, maliwanag po ano? Ang sabi ni Apostol Pedro, pagsisiyan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan. Ano po ba yung kasalanan ng mga taong ito? Sa panahon na si Jesus po ay nangangaral, hindi po kasi sila naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas. Ano po, sa kasaysayan po ng ministeryo ni Jesus, sila po yung mga kontrabida kay Jesus. Sila pa po yung nagsabing, ipako sa krus yan. Yan. Kung paano sinabi ni Pedro na, eto po, ang sabi niya, sa verse 36, kaya dapat malaman ng buong Israel, o tinutukoy niya po mga Hudyo, na itong si Jesus na ipinako ninyo. Yan. Sila po kasi yung nagpapako kay Jesus. Ano kaya sinabi ni Pedro, ipinapako ninyo. Yan. Hindi nila alam yung kanilang pinapako sa cross na ipako sa cross nung araw, yun pala ay tagapagligtas. Siya po pala ang tagapagligtas na binigay ng Diyos sa mga tao. Meron pa po akong babasahin isang talata. Na mismo ang Diyos po ang nagsabi, ang kanyang anak ay tagapagligtas. Ito po ano, basahin po natin. Dito po sa Mateo 16:13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga halagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? 14. Sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na taga-bautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. 15. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16. Sumagot si Simon Pedro. Ayan. Yung po palang kausap dito ng Panginoong Yesus, yung grupo ni San Pedro o Apostol Pedro. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kita niyo po? Ngayon, ang tanong, yung sumunod na talata, anong sinabi ni Jesus ngayon? Ito po, sa 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi iniayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sinabi diretsahan ng Panginoon Diyos
na si Jesus ay tagapagligtas. Ayan. Kumbaga po, ginamit po si Pedro, yung bibig ni Pedro, para ipahayag ng Diyos na si Jesus po ay tagapagligtas. Ano po? Kaya yung sa gawa po, si Pedro, kaya nasabi ni Pedro sa mga Hudyo o mga Israelita na kanilang pangangaral, sino daw po ang Jesus? Sulitin natin. O, sabi po sa 36, kaya dapat malaman ng buong Israel, ito po pangangaral ni Pedro, sa panahon ng Pentecoste sa harap ng mga Israelita, na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, ang siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Kaya po ni-reveal ni Pedro yung sinabi sa kanya ng Diyos Ama sa panahon na nabautismuhan si Jesus sa Jordan River. Isipin niyo po, Jordan River. ipinahayag po ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ni Pedro, sa panahon na yon, na si Jesus ay tagapagligtas. Nakapaligo ka doon, ano? Ngayon, dito po sa chapter 2 ng Gawa, chapter 2, ibig sabihin, nasa langit na po si Jesus. Sa chapter 1 ng Gawa, doon po nakasulat yung pag-akyat sa langit ni Jesus. Dito po sa 1:2, basahin ko po, chapter 1, verse 9. Pagkasabi nito, si Jesus inakyat na sa langit, at habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya, ay natakpan siya ng hulab. Habang sila'y nakatitig sa langit at iniakyat, at siya iniakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. 11, sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Sa verse 1 po, doon po naganap yung ascension of Jesus, yung pag-akyat sa langit. Sa chapter 2 naman, yung sinabi dito sa Mateo chapter 16, verse 13, yun po ang pinapaliwanag ni Pedro sa chapter 4, verse 12 ng Gawa. Sino daw po si Jesus? Tagapagligtas, sabi ng Ama. Yung Ama po, tinutukoy walang iba kundi ang dakilang Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Mismo ang Diyos ang nagsabi, yung kanyang anak ay tagapagligtas ayon sa Mateo chapter 16 verse 13 up to 18. Kaya nung dumating po yung Pentecostes, chapter 2 ng Gawa, tamang-tama naman si Jesus nasa langit na po. Sila po ngayon ang magpapatuloy sa ministeryo ng ating Panginoong Yesus. At kaya sa chapter 2, doon na po sinabi ni Pedro. Kasi yung mga Hudyo na ito na nagtanong sa kanya kung anong gagawin nila, sila po yun noong panahon nila ang oposisyon sa Panginoong Jesucristo. Sila yung sumisigaw na ipako yan sa cross, ipako yan sa cross. Kaya no sabihin ni Pedro na yung ipinako ninyo sa cross ay tagapagligtas, doon po sila nasaktan. Hindi sila nasaktan sa lahat ng mga sinabi ni Pedro. Nasaktan sila na yung palang ipinapako nila sa cross na sumisigaw sila, ipako sa cross yan, ipako sa cross, ito pala yung tagapagligtas. Isipin niyo po, kung kayo man kaibigan, halimbawa ikaw kaibigan, nangangailangan ka ng malaking halaga. Meron dumating sa iyong bahay, hindi mo kinasangkapan lang yon na siya palang magbibigay ng malaking halaga, pero anong ginawa mo sa nagpunta sa bahay mo? Ginawan mo siya ng hindi maganda.
After that, nalaman mo, yung palang nagawan mo ng masama, siya palang makakatulong sa'yo. Hindi po ba masakit yan? Ganon din po ang nangyari kay Jesus. Nalaman na lang nila na yung ipinako nila sa cross o ipinapako sa cross na si Jesus, siya po palang tagapagligtas ng mga Israel. O, isipin niyo po, sa totoong kasaysayan ng Biblia, sila pong mga Hudyo sa Israel, sila po yung binigyan ng regalo ng Diyos. Dahil si Jesus po, nagmula sa lahi ng mga Hudyo. Nang ipinanganak po sa lamang tao, ang sabi ni Pablo, sa lahi ni, ito po, sa Roma 1. Tignan po natin Nang siya po ay pinanganak sa laman. Dati pong walang laman, hindi na po kasi tao si Jesus. Ito po. Roma 1. Mula kay Pablo na isang lingkod ni Kristo. Kita niyo po, Kristo, hindi Jesus Lingkod ni Kristo. Lingkod ng tagapagligtas. Sino? Ayan. Mula kay Pablo na isang lingkod ni Kristo, Jesus, tinawag upang maging apostol at inirang upang mangaral ng magandang balita sa mga balita ng Diyos. Ang magandang balita ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi ng mga banal na kasulatan. 3, 4, magkasama po, ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Yesus, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lahi ni David. Subalit, tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Yan. Siya po yung ipinangako na sinulat ng mga propeta. Yung ula ng propeta sa Old Testament. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Ano po? Sa pagiging tao, ang sabi niya po, ipinanganak siya sa lahi ni David. Kaya si Jesus po ay Hudyo rin. Kaya yung mga Hudyo, nasaktan ng kanilang damdamin. Nang malaman nila, itong kalahi nilang si Jesus na Hudyo, na kanilang, alam niyo po, na po sinasabi nila sa kanya. Sinasabi pa nila kay Jesus prinsipe ka ng mga demonyo, Beelzebub. O kita niyo po, tinatawag pa ni prinsipe. Pero nung pinaliwanag na po ni Pedro, araw ng Pentecostes, nangaral si Pedro, ipinakita niya dito sino si Jesus. Siya pala ang tagapagligtas. Isipin niyo po yan. Tagapagligtas, ipinapako mo sa cross. O anong magiging damdamin mo kaya, kaibigan? Kumbaga parang ganito. Ipako nyo sa cross yan. Di pinako. Ngayon, nalaman mo, yung pala pinapako mo, tagapagligtas mo. Hindi ba? Wala na. Pinapako mo na Ano? Maliwanag po ang Biblia. Yan, okay, tuloy tayo. So, sinabi ni Pedro, ay pinatay ninyo. Maliwanag po sabi ni Pedro, pinatay ninyo. Kaya napakasakit para sa kanila. Kaya nagtanong sila, buti na lang, napakabuti ng Diyos. Ano po? Yung pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Ano po? Walang katulad ang pag-ibig ng Diyos. Gumawa ka ng masama, mahal ka pa rin ng Diyos. Bakit ka mahal ng Diyos, kaibigan?
Isipin mo pag nagpaulan ng Diyos, lahat ng masamang tao nakikinabang. Lahat ng mabuting tao nakikinabang sa ulan. O yun na lang hangin na walang bayad, libre. Masama ka man, mabuti ka, libre yung hangin, nilalangap mo, walang bayad. Pero magpunta ka sa ospital, pag sinalpakan ka ng oxygen, may bayad. Di ba? Okay. Kaya yung tagapagligtas, walang iba po kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya yun nagsasabi, para ka maligtas, sumanib ka sa Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin sa kanilang grupo. Ang pangalan ng kanilang grupo, Iglesia ni Cristo. O, hindi po pa para sa kanila lang yon. O ano sinasabi nila? Umanib ka sa Iglesia ni Cristo para ka maligtas. O, kanino pangalan yan? Hindi ba kanila yon, yung Iglesia ni Cristo na tinatag ni Yumaong Felix Manalo? Para ka raw maligtas, sumanib ka sa kanila. Ang problema, heto. Babasa po tayo ng talata. Si Pablo naman. Noong araw na nangangaral po si Apostol Pablo, dito po sa 16, tingnan po natin ang enkwentro naman kay Pablo sa bilangguan sa Pilipos. Ganito naman po ang nakalagay. Ito, medyo mahaba-haba po ito. Sa Gawa 16:16. Hanggang ano po yun, hanggang 40. So, pipiliin lang po natin yung pinakamalapit dito, Ito po. Si Apostol Pablo at saka yung kasama niya po, sila po ay nakabilanggo. Kaya title po nito, Bilangguan sa Pilipos. Yan, nakabilanggo po si Pablo. Wala na rin po si Jesus dito, nasa langit na rin to, Habang nakakulong po si Pablo at saka meron po kasama si Pablo. Tingnan lang po natin dito, meron siyang kasama, Silas. Silang dalawa ni Silas. Ito po. Nang nasa loob ng bilangguhan, basahin ko po sa 25. Nang magatang ating gabi na, sina Pablo at Silas, ayun, si Silas po ay nanalangin at tumawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. O, nasa loob ng bilangguhan si Pablo at saka Silas, 26. Walang ay lumindol ng malakas at nayanig pati ang pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tala sa lahat ng bilanggo. 27. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita ninyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. 28. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ng iyong sarili, narito kaming lahat." So, hindi po tumakas ang mga bilanggo, Sabi ni Pablo, narito kami. Dahil po hindi alam ni Guardia Civil na kung nakatakas o hindi. Kasi maigpit po nun sa kanila Kaya gagawin niya, imbis na siya ikulong, kung sakali, magpapakamatay na po sana yung gwardiya. Sabi ni Pablo, huwag mong sasaktan ng iyong sarili. Narito kaming lahat. Ibig sabihin, wala pong nakatakas na bilanggo. Sunod. Sa 29, humingi ng hilaw ang bantay, patakbo pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. 30. Sila'y inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" The same story.
Sabi ng mga Hudyo kay Pedro, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Oh. Ito naman pong Guardia Civil, sa panahon na nakabilanggo si Pablo sa Pilipos, ganyan din po ang tanong niya. Anong tanong niya? Oh. Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? O dumating na ba sa iyong puso, kaibigan, na nagtanong ka rin? Minsan tinanong mo ba ang Diyos, Diyos ko, ano po ang dapat kong gawin para ako maligtas? Kaibigan, tinanong mo na ba yan sa Panginoon Diyos o hindi pa? Kung hindi pa, magpatuloy ka sa pakikinig ng bidyong ito. Dalawa lang ang gagamitin nating halimbawa. Yung sinulat ni Pablo sa panahon ng Pentecostes at yung kay Pablo sa panahon na nasa Pilipos si Pablo. Okay. 31. Ito po ang sagot. Sumagot naman sila. Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Maliwanag. Kanino daw po sasampalataya yung Guardia Civil? Ayon kay Pablo at Silas, sabi nila, sa Panginoong Jesucristo. Oh. Ang pinangangaral pala ni Pablo at Silas ay walang iba, ang tagapagligtas. Ang pinangangaral ni Pedro at ang grupo niya ay walang iba, kundi ang tagapagligtas. Bakit po sila pareho? Pareho po silang apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Si Pedro, ang assignment niya sa mga kamukha niyang Hudyo. Si Pablo naman, bagamat Hudyo, ini-assign naman siya sa mga hindi Hudyo o Entil. Kaya yung Pilipos po, dako ng mga Hentil yan. Labas sa Israel. Ano po? Pero the same ang kanilang pangangaral. Sinong pinangangaral nila? Nung may magtanong kay Pedro, may magtanong kay Pablo, ano sabi nila? Sumampalataya ka sa tagapagligtas na si Jesus. Okay, tuloy natin yung kay Pablo. Sa 31, sumagot naman sila. Ito po yung sagot nila pa Pablo. Doon sa tanong ng Guardia Civil, mga Ginoo, anong dapat kong gawin para kumaligtas? Ito sagot ha. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. 32. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa Kanya at sa Kanyang at sa lahat ng Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Ibig sabihin po, mula po sa bilangguan, ang ginawa po ng Guardia Civil, sinama niya po sila Pablo sa kanyang tahanan. Kasi bahay na po dito eh. Ano po? O ito. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa kanyang nasa kanyang bahay. O, nasa bahay na po. Yung tungkol sa Panginoong Yesus ang kanyang pagliligtas, ipinangaral po ngayon sa gitna ng kanyang pamilya ng Guardia Civil sa kanilang pamamahay. Ano po? Yung panahon ni Pedro naman ay nasa Jerusalem po sila. Sila po ay nangangaral in public. Anong pinangangaral nila? Na itong si Jesus ang tagapagligtas. Ngayon, balikan ko lang yung kay Pedro. Ilan po yung sumunod sa sinabi ni Pedro nang magtanong sila, mga kapatid, ano ba dapat naming gawin para kami maligtas? Yung naniwala po kay Pedro, kaya nasa public place po sila kasi marami sila. Ito po, babasahin ko. Ilan sila? Dito po sa Gawa 2:42. Ito nakalagay. At 41.
Kaya't ang mga naniwala sa pinangangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 kataho ng araw na iyon. O kita nyo po, 3,000 na kataho. Kaya nasa public places po sila eh. Ano po? Kaya yung nakarinig sa sinabi ni Pedro, sila po ay 3,000 taho yung naniwala na sila po ay sumampalataya sa Panginoong Yesukristo. Pinaniwala nila si Pedro na yung ipinako nila sa cross, na sumisigaw sila, ipako, ipako, ipako yan. Siya po pala yung tagapagligtas. Oh. Ilang tao po yun? 3,000. Kung nasa bahay si Pedro, kakasya ba yung 3,000 kaibigan? Kaya nasa public places sila sa panahon ng Pentecostes o Pentecostal. Brother. Ngayon, balikan natin si Pablo. Anong sabi ni Pablo? Okay? Ibig sabihin, yung salita ng ating Panginoon ipinangaral sa loob ng tahanan nitong Guardia Civil. Ayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa verse 32 na po. Sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. 33. Nang oras ding iyon, binuhusan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo pati ang buho niyang sambahayan. Okay? Anong sabi ni Pedro sa mga Hudyo? Magsisi kayo, talikuran ng inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Yesukristo. Parehas na parehas po sila ni Pablo. After na mapangaralan sila ni Pablo, yung buong pamilya, nagpabautismo sila pagkatapos na maglinis ng katawan kasi po, nawasak yung bilangguhan. Natural, makapal ang alikabok sa kanila. Oh. Ano po? Okay? Anong sabi niya rito? Sa 33, yung binasa natin, 34. Pagkatapos sila ay sinama niya sa kanyang tahanan at ipinaganda ng pagkain, masayang masaya ang bantay at ang kanyang buhong sambayan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. Amen. Yun, masayang masaya po sila. Bakit sila masaya? Nalaman po nila ang parahan ng pagliligtas ng Diyos. Yung sumampalataya sila sa anak ng Diyos. Masayang masaya po yung tahanan ng gwardya. Ano po? Balikan natin si Pedro. May ganun bang katulad na masaya din sila? Yan. Tingnan din natin kung meron ganung eksena sa panahon ni Pedro na masaya din sila. Oh, yung 3,000. Sa Gawa 2:47. Ito po. 46 muna po. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at masaya. At may malinis na kalooban. O ano pong nangyari? Masaya rin sila. Bakit po sila masaya? Nalaman nila yung tagapagligtas eh. Sino ang tagapagligtas ayon sa Biblia? Wala pong iba. Ang sabi ng Diyos, ang aking anak. Oh. Kaya po sa mga okay, mamaya po yung comment sa 47 muna. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas.
pati yung mga tao po, masaya sila sa kanilang ginawa, yung 3,000 tao. Oh. Sa panahon ni Pablo, masaya po yung tahanan ng gwardya. Sa panahon nila Pedro, masaya din po sila. Oh. Kaya po sila masaya kasi nalaman nila na meron tayong tagapagligtas. Sino po ang tagapagligtas ng tao? Walang iba kundi si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. Siya ang Kristo. Siya ang Kristo. Yung pong Jesus, anak po sa laman. Yun po yung ipinanganak ni Maria. Yung Kristo po, yung anak ng Diyos na kasama niya sa langit. Yun po ang pinadala sa lupa para magtamo ng kaligtasan ng tao. Pero yung mga tao po, imbis na tanggapin nila ang tagapagligtas, anong ginawa nila? Ipako sa krus yan. Siya po sinabi ni Pedro. Tignan niyo po yung mga taong Hudyo, ano? Sa isang eksena po, tignan niyo kanilang pagmamatwid. Sa chapter 5 pa rin po ng Gawa. Sa Gawa po, yung libro ng Gawa, gawa ng mga apostol. Alam niyo po kung mabasa niyo yung buong gawa ng libro ng Gawa ng Bible, basahin niyo ng basahin po yun. Napakaganda ng history nun. The Act of Apostle po yun, o ang gawa ng mga apostol. Doon po nakasulat, pati ang mga himalang ginawa nila. Pagpapagaling sa ibang sakit o yung mga patay na nabubuhay. Okay, balikan natin. Na si Jesus po ang tagapagligtas. Ngayon, intindihin niyo po ito Sabi ni Pedro sa mga Hudyo, magsisi kayo, talikuran ng inyong kasalanan. Yung palang lumalaban kay Jesus, kasalanan. Oh. Yung lumalaban kay Jesus, kasalanan po pala. Kasi kung hindi kasalanan, bakit sinabi ni Pedro, pagsisiyan at talikuran ng inyong kasalanan? Oh. Ibig sabihin, dahil sila po ay lumalaban kay Jesus nung panahon na nangangaral si Jesus, sila po ay nagkasala. Oh. Kaya po sila masaya, nalaman nila ang revelation ng Diyos sa pamamagitan ni Pedro. Na sino po si Jesus? Siya po ang Kristo, ang tagapagligtas na binigay ng Diyos sa mga tao. Kaya tayo pong mga tao, basta naniniwala po tayo sa Panginoong Hesus. Maraming reliyon ngayon, hindi po sila naniniwala na si Jesus tagapagligtas. Lalo na po yung mga grupo ng atheist, yung to see is to believe. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Yung mga Muslim, bagamat si Jesus nababasa sa kanilang Quran na si anak ni Maria, pero hindi naman sila naniniwala na si tagapagligtas. Yung mga communist, yung mga kagaya ng China, kahit sa Pilipinas may mga komunista rito. Yung mga alagad ni, Mao Zedong po ba yun? Yung mga komunista. Ngayon, sa Pilipinas po, patay na si Joma Sison. Kakailan lang, namatay na po siya. Di ko lang alam kung naiuwi nila dito. Pero maraming tumututol po. Especially yung mga teacher po na wag na sanang iuwi kahit bangkay. Kita nyo po. Di ko lang alam po kung pinauwi nga yung bangkay ni Joma Sison na namatay po sa Netherlands. Kailan lang? Itong buwan na ito, nung nakarang buwan, namatay na po si Professor Joma Sison. Professor po yon ng UP. At naging
Estudyante niya si dating Pangulong Duterte na naging miyembro ng Communist Party ng Pilipinas doon po sa Davao. Ano po? Lumitaw lang po yan nung siya po'y tumatakbong presidente. Inilabas yung mga picture na isa palang komunista yan, kaya hindi siya naniniwala kay Jesus. Kaya minumura niya po ang mga tao na sabi niya po sa kanyang sa harap ng television, putang ina. Masakit po eh. Ang Diyos nyo, ipinako sa krus? O sino bang ipinako sa krus? Hindi ba si Jesus? Kaya putang ina, sabi niya. Ako, ipapako niyo ako sa krus? May pagbabanta siya. Kaibigan niya ang China, si Jinping, na komunista. Sabi ko, yung mga komunista hindi naniniwala kay Jesus. Magbarkada sila ni Jinping. Hindi po nakatago yan. Aba si nanunungkulan, sinamantala ni Jinping, tinayo yung mga isla ng China sa isla ng Pilipinas na pinanalo naman ni dating Pangulong Pinoy Aquino sa Netherlands. Imbis na tumayo siya against China, anong nangyari? Tinapon niya yung papel. Ano sagot ni Duterte noon? Kapirasong papel. Ayan. Kaya tayo po ngayon, hanggang ngayon, nagtitiis sa pambubuli ng China sa ating mga sundalo doon sa Philippine Sea natin, sa West Philippine Sea. Aba, okay, balik tayo kay Jesus. Hindi sila naniniwala sa tagapagligtas. Yang Muslim, atheist, mga komunista. Pero sa hati pong mga natuturuhan, si Jesus ay tagapagligtas. Ano po, salamat sa Diyos. Nireveal niya ito. Paano kung hindi niya nireveal? Eh di parang kumakapana lang tayo ng karayom sa tambak ng dayami. Lahat tayo nagkasala sa Diyos. Pero ganun pa man, hindi gusto ng Diyos na mapahamak tayo sa parusa, sa impyerno. Anong ginawa niya? Ang anak niyang pinadala, siya nagdusa. Siya po yung sinaktan. O tuwing mahal na araw po, yung story ng journey ni Jesus na may pasan-pasan na cross. Yung cross, yun po yung kasalanan natin na daladala niya. Ang sabi po ni Pablo, ipinasang kay Jesus ang mga kasalanan natin. Na walang kasalanan si Jesus, pero itinuring siya makasalanan kasi nga po, yung kasalanan natin daladala niya sa kanyang balikat. Yun yung cross na nagpahirap sa kanya. Siyempre, doon sa mga hindi naman naniniwala, ayan na lang natin sila. Okay, back to INC bago tayo magsara. Anong sabi ng Iglesia ni Cristo na tinatag ni Yuma Felix Manalo? Humanib kayo para kayo maligtas. Wala naman po nakalagay na humanib ka sa iglesia para ka maligtas eh. Yan po ang ginagawa ko sa kanila. O sige nga, maghanap nga kayong talata ako na humanib kayo. Wala silang may pakita. Kaya bukol na bukol sila sa akin. Sa social media, personal. Marami na po akong pinahiya sa kanila. Manluloko sila. O yan, antikristo rin po yan. Kunwari, ginagamit nila yung iglesia ni Kristo. Pero anong ginagawa nila? Di rin sila naniniwala kay Kristo. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos na gaya ng Ama. Sipin nyo, mag-ama sila. Si Jesus tao, ang Diyos. Abay, di lalabas si Jesus pala. Kung tao, di tao rin pala ang kanyang Ama. Di ba? Sabi nila, hindi namang naging Diyos kailanman si Jesus, kundi tao.
Eh diyan lumalabas ang tatay ni Jesus tao. O ikaw kaibigan nanonood ng video ito, naniniwala ka ba na ang Diyos ay tao? O parang baka lang yan. Nung nanganak yung baka, anong anak niya? Kambing ba? Kalabaw? Natural baka rin yun. Bagamat maliit yun, baka rin yun. O, ikaw na tao, pag nanganak ka, anong anak mo? Tsonggo? Bago. Tao rin. Eh si Charles Darwin, baliktad din ang utak nun eh. Sabi niya, tao galing sa unggoy. Meron na bang namatay na unggoy na nang namatay siya, naging tao? Pag namatay yung unggoy pa rin. O, kita nyo po? O, kaya, ingat po kayo. Akala nyo, ang relihiyon nakakasigurado na. Wala pong nakalagay sa Biblia pangalan ng simbahan na papasok sa langit. Lagi ko sinasabi to kaibigan. Ang papasok sa langit, tao. Hindi po simbahan. Tao na may pananampalataya kay Jesus. Kasi yun ang nakalagay oh. Sabi ni Pedro, sumampalataya kay Jesus. Sabi ni Pablo, sumampalataya kay Jesus. Sabi naman ni Malalo, hindi, umanib kayo. Ingat kayo, baka miyembro kayo ng umanib. Layasan nyo yan, itiwalag na ninyo ang inyong sarili dyan. Hanggat may pagkakataon pa. Marami naman pong mga Christian denomination, pwede nyo lipatan. Kaya lagi ko sinasabi, panguli. Tayo po, bumabasa tayo ng Biblia. Ang ginagamit ko po, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Galing po sa presinto ito, sa mga bilanggo sa Manila City G. Binigay po sa akin ito. Yung isa na bilanggo, ito sa drugs at ang makalaya, ito po binigyan ako. Ito po. Pahaya Gono 3. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Ano pong nakalagay? Mapalad daw po. Sino daw ang mapalad? Bumabasa. Ang mahirap po sa Iglesia ni Cristo, natatag ni Felix Manalo, at sinasabi ng mga ministro, kami lang ang may karapatan magbasa. Kaya yung mga miyembro, nakatunganga. Ano bang ibig sabihin na nakatunganga? Tatanga. O, yun na po. May sumagot. Tanga. Tunganga. Pero kung nagbabasa ka, hindi ka maloloko ng ministro. Kasi nagbabasa ka eh. Hindi ko po sinabing huwag kayong makinig sa inyong mga leader ng simbahan. Pero, anong nakalagay? Mapalad ang bumabasa. Hindi po sinabing mapalad ang nakikinig at bumabasa. Hindi, huwag nyo nang baguhin. Ang sabi, mapalad yung bumabasa. Hindi ka pa nakikinig, nagbabasa ka pala, nagiging mapalad ka na. Bakit? Sa pagbabasa mo ng Biblia, nadidiscover mo ang tungkol sa kaligtasan. Di ba? Ngayon, pag nakinig ka, tiyakin mo yung nagtuturo, tama yung tinuturo niya, nasa Biblia. Kaya nga nagbabasa ka. Para hindi kanya madenggoy, maunggoy, maloko ni Satanas. Ang sinasabi nila, kami lang ang may karapatan. Aba, sobra naman sila. Sino sila? Sila lang daw ang may karapatan. Josue 1:8. Basahin ng Biblia araw at gabi. Meron po ba nakalagay niya ang magbasa lang ministro? Kahit anong salin ng Biblia, buklatin niyo po ang Biblia. Josue 1:8. Bahala na po kayo kung anong Bibliang gagamitin niyo. Walang nakalagay doon na
Ang magbabasa yung may karapatan lang. Pinababasa na nga ng Diyos eh. Huwag po kayo magpaloko, ano? Okay, sabi ni Nanay Dorcas, tanga. O, sige magpatanga-tanga ka. Ano po, itong kaibigan ninyo kay Jesus, Brother Manny Bautista, nasa programa po kayong ang paglalahad ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Dito wala pong personalan. Kung nababanggit ko man ang mga pangalan ng reliyon na yan, binabanggit ko po ang kanilang mga paniniwala. Hindi po paninira yan. Pagbubulgar po ng katotohanan. Ano po? Kung kayo man ay miyembro ng INC ni Felix Manalo, kayo ay mga miyembro ni Quran o yung atheist o kung ano-ano pang mga naglitawan mga sekta ng reliyon na ibang inyong paniwala, wala pong personalan ano po. Ako po, nagbabasa lang ako ng Biblia. Ano po, hindi ko po sariling sulat ito. Binigay po na simbahang Katoliko to sa mga bilanggo sa Manila City Jail. Po, maninipis lang ito. Yung New Testament lang. Oh. Ano po? Yan po ang ating ginamit ngayon. Ang title ng Biblia, Magandang Balita Biblia, na ang nakalagay dito po ay copyright 2012. Ayun, no? Ayan. Ano po? 2012. Sa published by Philippine Bible Society. Sa may UN Avenue po yun, itong PBS nito. Yung nagtitinda ng maraming Biblia, po. Okay? Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin na yung iyong anak na si Jesus ay tagapagligtas po pala namin mga tao. Salamat po. Kami po yung mga taong hindi matuwid, hindi po kami karapat-dapat, pero ganun pa man, minahal mo kami ng gusto. Ano man ang gawin naming masama, hindi mo po kami kinagagalitan. Manapa ang ginawa mo, ang anak ang pinadala mo, upang siya magsakripisyo alang-alang sa aming kasalanan sa ibabaw ng cross hanggang sa malagutan po siya ng hininga. Ano po? Pero ang kagandahan po, bago siya malagutan ng hininga, ano pong sabi ni Jesus? Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Kami po palang tao, hindi namin alam ang ginagawa namin. Ano po? Pero salamat sa iyo, Diyos. Mahal mo kami. Kahit ano pong bigat ng aming kasalanan sa iyo. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Okay? Dito po ako sa tahanan ni Kuya Romy. Ito po si Ate Dorcas. Ayan, yung reyna ng tahanan. Ayan, ito naman po si Kuya Romy, ang ari ng tahanan. Ayan. Nagkataon po, silang dalawa lang dahil yung lahat po ng kanilang apo, nandun po sila sa Bulacan kasi meron konting pagtitipon doon. Ano po? Kaya maraming salamat po sa inyo, Kaibigan, i-share mo naman sa iba itong video ito. At ikaw naman na i-share mo rin sa iba. Ano po, malay mo, yung pag-share ninyo makakatulong sa kanila, mabuksan ang kanilang isip. Dahil po ang ating pong tinatalakay is about salvation, kaligtasan, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesu Kristo. Maraming salamat po. God bless us all.